Hello, magandang gabi mga lalabs, mga vayots. Mga love shoutout po sa inyong lahat. Magandang umaga or madaling araw Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga kapwa ko Davao Region, sa buong Mindanao, at sa lahat ng mga Bisaya around the world, hello, mga love shoutout po sa inyong lahat. Sa mga kapwa ko rin po, OFWs around the world, hello, mga love shoutout po. At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Sa topic natin ngayon mga lalabs, mga bayots, ay itong happy-happy ng ating walang kwinta at bulok na presidenteng binoto. Diyos ko po, talagang pinamumukha sa atin na bumoto sa kanya nga tayo ay losers. No, dahil walang pakialam ang ating presidenteng bangag na naman. Lumilipad sa langit. Ayun. Parang 2-3 nights ago, mayroong na videohan no, na pinadala doon kay pambansang PL. Yung sa Malacanang dahil may panauhin doon, nagaling sa ibang bansa. Ay syempre bongga sila doon tapos may pa fireworks. Mr. President Bongbong Marcos, akala ba namin, sinabi mo doon sa speech mo doon sa yung rally na, ano bang rally yun, na nagumastos din ng around 20 million, no? Or 16 million, something ganyan. Na sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Ay nga pala, no? Nakakalimutan ko pala na ikaw palang presidente na walang isang salita mula kampanya hanggang ngayon, no? So, sa smugglers at yung huli mong zona sa tawag dito 5,500 flood controls at yun, sa mga trillions of pesos na mga ninakaw mo kasama ng mga kasabwat mo sa gobyerno o sa administrasyon mo, yun, no? Wala ka palang isang salita. So, ngayon, na-delete na daw pala itong video na to ngayon, doon sa, iwan ko kung saan to, sa PTV ba, o sa ano. Nakunan po ni Miss Maharlika. Ang bilis ni Maharlika Buljakira, makakuha ng, video. So, nung ito yung mga epekto, mga lalabs, mga vayots, ng di umano ay, kung ano yung epekto na kung ikaw ay sumisinghot ng kokaina. Sabi ni Cathy Binag, every 30 minutes tumitira or dapat kang titira. According sa experience na doon sa kanyang live-in partner noon na si Tony Boy Florindo. So, yun na yun. Ang side effect noon, masaya, sumasayaw-sayaw. Kaya pala si Kokak na kumikinding-kinding doon sa panahon na ng pagbabago. Ganun si Kokak. Nakatripping pala yun. Nakasinghot pala. Tapos panay sila concert. So, na-videohan ang concert. Nag-trending. Dinilit. Pero wala na. Marami nang nakakuha, no? So, dito muna tayo. Baka nakatripping dito si Lisa at si Bongbong Marcos at ang kanyang mga anak siguro dito ng 20 white shirt. Panoorin natin yung sayaw nila habang naghihintay sila sa mga panauhin. Yung mga Olympic atleta natin. So, ito. Ayun, masayaw. Nakasinghot ang Kokak. Pati silang lahat, pamilya. Ito sayaw. So, yun na. Ngayon, dito naman po tayo, dadako. Ay, sandali. Dadako naman po tayo sa concert. Grabe si Junior. Pagkanta-kanta lang ang ating... Ayun, no? Pagkanta-kanta lang si Junior na bangag na bangag. Lumilipad sa langit, lutang na lutang, at siya'y sintonado na paawit, bangag na bangag. Mga epekto, siguro ito lahat ng mga kajamming la dito, nakapulburon din to.
At ang kanta pa niya nung eleksyon, no? Kinakanta din to natin nung panahon ng kampanya. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umagang kay ganda. Pero iba na ngayon. Kasi pulborone kang ating presidente. Sabi niya dito, baguhin natin. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umagang bangag na. Ito. Ang galing ng ating presidente, no? Papanoorin pa natin ulit, no? May napasayaw pa, bangag din yun. Andyan si Kokak, oh. Ang sarap po ng ating presidente, no? Akala mo lang malaking problema sa kanyang bansa ngayon na naghihirap. Pag sa Pilipino, pag tayo, papagkasyahin lang niya at ng kanyang putang ina na NIDA secretary na si Arsenio Balisacan ng 64 pesos kada araw or 21 pesos per meal. Pero ito sa kanila, millions po ito mga lalabs, mga bayots ang ginagastos dito. Million po ito. Pag sa kanila, milyones. Pag sa atin na mga Pilipino na taxpayer, 21 pesos lang. Namatay na sana kayong mga animal kayo lahat dyan, no? May mga sino ba itong si Jared ba to? Pero medyo gwapo. Hindi to si Jared. Laki man ang ilong, no? Ano? Laging mayroong kasi... Ay, uwaga. Bangag na! Ito sila. Iniinis lang tayo ni Bongbong Marcos. Bahala daw tayo, mamatay sa galit, atakin sa galit. Basta sila, masaya, no? Party-party lang sila. Ano lang sila doon, no? Happy-happy, kain, inom, gastos, pira ng taong bayan. Wala silang pakialam. Na wala na halos makain. 14.4% ng mga Pilipino ngayon na minsan or 2 beses na lang kumakain sa isang araw, hindi pa healthy ang mga kinakain. Dahil isang kahig, isang tuka dahil sa sobrang mahal ng bilihin. So, wala silang pakialam dyan. Basta sila, tuloy ang kanilang buhay at kasiyahan, tuloy ang kanilang bangagan dyan, singhutan, kantahan, inuman, hanggang sa mag-umaga, bangag na. So, ganito kaganda, no? Kasaya. Ganito kagaling ang presidenteng sana mamatay na siya na ating binoto. Kunin na sana siya ni Satanas. Walang kwenta. Bumoto tayo ng tao talaga na kiamurkan sa Allah subhanahu wa ta'ala. No? Sisiman tayo, wala na, pero babawi tayo mga lalabs, mga bayots. Wag tayo bumoto ng mga Marcos family at Romualdez. At hindi na rin tayo boboto sa lahat ng mga senador. Wag kayong bumoto sa lahat ng mga senador na kanyang i-endorso. Dahil bakit kasabwat nila yan sa mga darating na panahon na nanakawin pa sa atin na lilimahid tayo sa hirap eh. Tapos buboto pa tayo ng mga magnanakaw. Mayroon pa silang mga bayarang vloggers na hinahire ni Bongbong Marcos na mga trolls. Millions of pesos. Mula yan sa atin ang sinasahod at nilalamon ng mga putang inang mga vloggers na yan at mga trolls. Na sa bawat vlog, sa bawat live ng mga kritiko ni Marcos ay andoon sila. Sumisingit doon na sasabihin pangit ka,
bugog ka. Basta ganyan lang. Mga bayarang potang inang trolls na yung mga patay gutom, sana din, magkanda butas-butas din yung mga lalamunan na sana. Pati yung presidente at lahat sila, magkanda butas-butas sana yung mga lalamunan nila, mga laman loob. Sa kakalamon, kakakain ng pera ng taong bayan, ng mga Pilipino na naghihirap, lalo na sa amin dito ng mga OFWs, no? Walang programang potang ng administrasyon ni Bongbong Marcos na to. Sila lang. Yung number 1 contributor, malaking contribution ng OFWs around the world sa gobyerno ng Pilipinas. Pero kami pa ang walang mga programa. Biruin mo yun. Tapos sila, inuubos lang nila ang pera ng mga OFWs na billions of dollars every year ang nakukulikta ng gobyerno. Mamatay na sana kayong lahat. Sana sa bawat singhot ninyo mabulunan sana kayo at titirik na yung mga mata ninyo at hindi na kayo makahinga. Hay, naku. So anong masasabi ninyo sa ating presidenteng walang kwenta na ating binoto? Walang pakialam talaga sa paghihirap ng bayan, basta sila masaya.